Tapos eto, dumating yung panahon, August 2023. Tinawag ako nung landlord dun sa villa namin. Tinawag niya ako. Sa kausapin daw ako. Sabi niya, umupo kami dun sa sala. Brad, si Brad ano yun eh, hindi ko na sabihin yung pangalan. Si Brad J. J yung ano niya. So sabi niya, Brad, ano, alam mo, kami naman, tinuturing ka namin na, kayong mag-asawa, tinuturing naman namin kayo na ano, na kapatid pa rin, sabi ng kapatid na landlord. Kaya lang, Brad, may utos sa taas. Pinapaalis na kayo dito sa villa. Sabi ko naman, o sige, kung yun ang gusto niyo po, yun, wala akong magagawa. Pero, in fairness naman, dun sa mga kumakalat na ano, para lang i-debunk yung... Kasi ang pagkaintindi ng iba, same day ako pinalayas. Hindi naman po ganun. Lumipas yung mga August, siguro at the end of August na ano, lumipas mga ilang linggo, siyempre naghanap pa ako ng titirang ko eh. Ayun, naghanap ako ng titirang ko, tapos, eto nga, pwede ko bang ayan ito? Ayan, August ba yan? Ayan yung mga katunayan na nag-ano sa bahay ko, naglinis ako. Ayan yung old na bahay ko. Ayan. Ayan. Naglipat ako. Ayan. Actually, ako lang naghakot. Although nag-arkila ako ng mga Pakistani, kaya lang nanakit yung katawan ko. Parang isang linggo, parang may pilay ako sa ano. Tapos ito yung anak ko. Yung pinalayas ako, kasama ko, baby ko. Ayan, baby pa yan nun eh. Mga 2 years old o 1 year old yata siya. Ayan. So yung po mga kapatid, yung pinalayas na nila ako, di naghanap ako. Tapos makalipas yung ilang panahon, nakakarinig na naman ako ng ano, ng mga messages na, teka, bago ko pala, ano yan. Ito kasi sabi ng kapatid ko eh. Sabi ko, bakit ako pinalayas? Ayan yung message ng kapatid ko sa akin eh, oh. Oh, para tanggalin ang bulok sa di nabubulok. So, ang conclusion nila, nabubulok ako. Di ba? Yun ang conclusion nila. Pag may tanong ka na, may duda ka na. No, brother, kapatid niyo po mismo yun sa laman. Opo, kapatid ko sa laman yun. Masakit po yun, brother. Servant din po yun. Reliable source talaga to. Ito, sabi niya. Pinapatanggal ka na ni O5 kay Brad. Hindi ko sasabihin niyo kung sino. Yung boss ko yun. Pinapatawag ka na ni O5 kay Brad. Ano, sinabi niya sa meeting ng officers, narinig naming lahat. Sabi ni Brad, yung boss ko, copy po O5. Sabi nung, ano yan, matagal na yan, yung mga 2024 yata yan, 2024. Ewan ko ngayon, Brad Badong, kung anong bagong instruction nila, kasi kinausap ko yung worker dito, yung servant. Sabi ko, Brad Badong, yung ginawa niyo sa akin, yan ba yung MCG Acres nyo? Pinalayas niyo ako sa bahay. Tapos ngayon, gagapangin niyo ako. Gusto niyo akong patanggal sa trabaho. Yan ba yung MCG Acres nyo? Sabi ko dun sa worker. Sabi ng worker, oo. Sabi ko, sige, Brad, gagawa din po ako ng MCG Acres ko. Version ko naman. Bahala na siya mag-isip kung anong gagawin ko. Kasi dito, Brad Badong, ang MCGI hindi naka-registered. Bawal dito ang religious na gathering sa mga villa-villa. Hindi sila registered eh. Opo, actually illegal po yung ginagawa po. Di po ba kaya po pagka merong dumating na anong tawag po doon, yung mga ang ginagawa nila merong parang birthday party. Opo, tama. Tama po yan. Birthday party at hindi lang yun, Brad Badong. Yung ginagawa nila na remittances sa airport, tinatago nila yung pera sa katawan nila. Illegal po yun. Illegal yun, money laundering. Tama po. Kaya, ayan. Kaya bahala na sila mag-isip kung anong... Yan po, Brad Monlaw. Iyan po, mga kapatid. Sa lahat po ng nakikinig ngayon na naninira po sa amin, na pinapasama po ako, pinapasama kami,
Ayan po, narinig niyo po si Brad Monlao. Isa po siya sa makakapagpatunay that there is really money laundering that is happening sa MCGI. Gusto kayo patanggal. Naipatanggal na po ba kayo sa work niyo? Ngayon po, hindi po. Kasi po ganito po yun eh. Marami na po kasing nag-message sa akin, mga closet. Madami po kasing closet ako na kilala. Ngayon, in-urge nila ako na magsalita daw po ako sa inyo. May nag-message pa sa akin na sabi niya, salamat po sa Diyos bro. Kapag po nagpatotoo na kayo, sabi sa akin, papanood niya daw sa misis niya at anak niya para mailabas na rin daw niya yung asawa niya at anak niya. Kasi active pa daw sa Yun, gusto ko po sana sa laptop para ma-share ko yung kaya lang hindi ako maka-join sa laptop. Dito na lang sa mobile. May ginawa kasi ako ditong parang presentation PowerPoint. Noong 2022, mga last end of the year, 2022, nagkaroon na ako ng mga tanong ng mga duda. Yun, sinabi ko sa kapatid ko, yung mga tanong ko, about bakit dyan walang consultation. Yung normal na tinatanong ng mga closet, bakit walang live consultation, bakit walang yung debate, bakit naging negative na pinangahawakan natin noon at karamihan pa nga noon naanib dahil sa debate. Yun, yung mga tanong na yun na inanong ko sa kapatid ko. Tapos yung kapatid ko naman sinabi sa KNP. Kasi yung kapatid ko servant yun eh. Actually, nung una, kasi tayo mga kapatid, pag may doubt tayo, para maingatan natin yung, kunyari, sa asawa ko, hindi ko sinabi sa asawa ko actually. Kasi sa budhi na, baka masama tong nang sa akin Parang ganon, Brad Badong. Baka masama tong naiisip ko Correct. Kaya, sinabi ko yon sa servant lang na kapatid ko sa laman din. Para isabihin niya sa mga KNP. Alam ko naman na sasabihin niya sa KNP yun. Kaya nga, sinabi ko sa kanya yun Yun ang purpose nun. Tapos, yung sinabi ko yun, parang tinimbre nila na parang naano ka, yung nahayag ka. Yun ang mga term nila nahayag ka. Pero di nila alam, talaga namang sinadya ko na sabihin yun sa kapatid ko Para talagang mahayag sa kanila kung ano yung mga tanong ko. Yun nga, tapos noon, bigla akong kinausap na ng DS, nag-zoom kami, tapos sabi nila ay, yun nga, Brad Mon, sabi niya, hindi ka na ba babalikwas doon sa paniniwala mo? Sabi ko, hindi na. Kasi sa isip-isip ko, babalikwas wala naman kayong sagot sa mga issues. Paano babalikwas? Tapos at the end of the conversation sa Zoom with the DS, ang DS nun ay si Marco. Si Mako kung tawagin. Tapos sabi niya lang sa hindi ka na pwede mag-abuloy. Suspendido ka. Okay, sabi ko. Tapos lumipas yung ilang araw pa, sinuspindi na rin ako ng worker sa Zoom. Bawal na daw ako dumalo sa Zoom. Kasi may pandemic pa nun Bawal dumalo sa Zoom, bawal pumunta sa lokal. Yun. So, kasi naninibago ako kasi naanib ako sa panahon ni Brad Eli. Sanay ako sa yung sa both side naririnig ko. Parang sa debate, both side, sinabi ng ganito, sinabi ng isang side. Nako-compare mo siya. Doon ako nag-decide na umanib. Kasi mas natimbang ko, mas tama yung sinasabi ni Brad Eli So, dahil sa ganung paraan, doon ako naanib. Kaya, pero ngayon, yung pumalit na si DSR, napapansin ko na parang hindi na siya both side. One way na lang. Kung mapapansin mo sa mga paksa, dati kay Brad Eli, after ng paksa, pwede ka magtanong ng live. Kung may tutol ka, negative or positive, pwede both side. Both Pero kay DSR, napansin ko, puro papuri na lang. One way lang. Hindi ka pwedeng, miski sa mga topic reaction, pwede ka ba magtanong doon? Tapos, eto, dumating yung panahon, August 2023, tinawag ako nung landlord doon sa villa namin. Tinawag niya ako. Sa kausapin daw ako. Sabi niya, umupo kami doon sa sala. Brad,
Si Brad, ano yun eh, hindi ko na sabihin yung pangalan. Si Brad J. J yung ano niya. So sabi niya, Brad, ano, alam mo, tinut kami naman, tinuturing ka namin, na, kayong mag-asawa, tinuturing naman namin kayo na ano, nakapatid pa rin, sabi ng kapatid na landlord. Kaya lang, Brad, may utos sa taas. Pinapaalis na kayo dito sa villa. Sabi ko naman, o sige, kung yun ang gusto niyo po, yun, wala akong magagawa. Pero, in fairness naman, dun sa mga kumakalat na ano, para lang i-debunk yung... Kasi ang pagkaintindi ng iba, same day ako pinalayas. Hindi naman po ganun. Lumipas yung mga August, siguro at the end of August na ano, lumipas mga ilang linggo, siyempre naghanap pa ako ng titirang ko eh. Ayun, naghanap ako ng titirang ko, tapos, eto nga, pwede ko bang yan to? Ayan, August, August ba yan? Ayan yung mga katunayan na nag-ano sa bahay ko, naglinis ako. Ayan yung old na bahay ko. Ayan. Ayan, naglipat ako. Ayan. Actually, ako lang naghakot. Although nag-arkila ako ng mga Pakistani, kaya lang nanakit yung katawan ko. Parang isang linggo, parang may pilay ako sa tapos ito yung anak ko. Yung pinalayas ako, kasama ko, baby ko. Ayan, baby pa yan nun eh. Mga 2 years old o 1 year old yata siya. Ayan. So, yan po yung katunayan na talagang pinaalis po ako nung malaman nila na may duda ako sa aral o may mga tanong ako sa aral. Ang ganti nila is personal attack. Imbis na sagutin mo yung issue, so kunyari may Area 52, dapat per issue ang sagutan. Doon kasi ako nasanay mga kapatid eh. Naanib ako during the time ng SBN 21, kung maaalala nyo. Sagutan ni Brad Eli at saka ng INC. Punto per punto yun. Doon ako nasanay. Sa point by point, issue by issue. Hindi yung ganire, ganon. Hindi po ganon eh. Yung parang hypothetical na katulad ng ginagawa ni DSR ngayon, na puro hypothetical, puro parinig. Hindi po ako nasanay doon eh. At marami rin kapatid na naanib. Yung batch ko, kung maalala ko, parang 5,000 ata kami, no? Sa Apalit. Yung 2001, naanib ako 2001 eh. Mga 22 years ako sa iglesia. So, yung po mga kapatid, yung pinalayas na nila ako, di naghanap ako. Tapos makalipas yung ilang panahon, nakakarinig na naman ako ng mga messages na, teka, bago ko pala, yan. Ito kasi sabi ng kapatid ko eh. Sabi ko, bakit ako pinalayas? Ayan yung message ng kapatid ko sa akin eh. Para tanggalin ang bulok sa di nabubulok. So, ang conclusion nila, nabubulok ako. Diba? Yun ang conclusion nila. Pag may tanong ka na, may duda ka na. No, brother, kapatid niyo po mismo yun sa laman. Opo, kapatid ko sa laman yun. Masakit po yun, brother. Servant din po yun. Brad Badong. Opo, masakit po yan dahil yun nga, message ko sa kapatid ko, huwag kang maniniwala sa mga KNP. Kasi hindi mo naman kasama yan mula pagkabata eh. Tayo magkasama tayo mula pagkabata eh. Correct. Sa pagtulog natin, nakahubad tayo, magkakasama tayo eh. Correct. Huwag ka maniwala dyan na may care sa'yo yan. Sino pong pinaniwalaan ng kapatid niyo pong manggagawa? Sa ngayon, ang alam ko, paniniwalaan yun, doon pa rin. Kasi hindi ko na nakakausap ng matagal yung kapatid ko eh. Alam ko servant siya. Tapos yun nga, tapos nun, after ako mapalayas, Brad Badong, may nakare-receive ako mga message na may nag-message sa kanta, na isang kasamahan ko rin sa kakilala ko rin. Sabi niya, plano ng boss ko. Ito yung sabi niya. Sabi niya, di ba plano ni boss tanggalin si Jay? Yung Jay, yung kasama namin sa trabaho. Teka, nandito pala siya. Sorry. Kaya alam, nandyan na eh, ko na eh. Sabi niya, plano niya, pag natanggal niya na si Jay, ikaw na isusunod.
Yun ang sabi niya sa akin. Sabi nung ano, ako na daw isusunod pag natanggal yung isa. Ayun nga. Tapos, syempre, wala namang ano yon. Sabi ko, sino nagsabi niyan? Hindi niya sinagot kung sino nagsabi. Ngayon, nakatanggap ako ng message naman. Reliable source talaga to. Ito, sabi niya, pinapatanggal ka na ni O5 kay Brad. Hindi ko sasabihin niya kung sino. Yung boss ko yun. Pinapatanggal ka na ni O5 kay Brad. Ano, sinabi niya sa meeting ng officers, narinig naming lahat. Sabi ni Brad, yung boss ko, copy po O5. Sabi nung, ano yan, matagal na yan, yung mga 2024 yata yan, 2024. Ewan ko ngayon, Brad Badong, kung anong bagong instruction nila, kasi kinausap ko yung worker dito, yung servant. Sabi ko, Brad Badong, yung ginawa niyo sa akin, yan ba yung MCG Acres nyo? Pinalayas niyo ako sa bahay, tapos ngayon, gagapangin niyo ako, gusto niyo akong patanggal sa trabaho, yan ba yung MCG Acres nyo? Sabi ko dun sa worker. Sabi ng worker, oo. Sabi ko, sige, Brad, gagawa din po ako ng MCG Acres ko. Version ko naman. Bahala na siya mag-isip kung anong gagawin ko. Kasi dito, Brad Badong, ang MCGI hindi naka-registered. Bawal dito ang religious na gathering sa mga villa-villa. Hindi sila registered eh. Opo, actually illegal po yung ginagawa po. Di po ba kaya po pagka merong dumating na anong tawag po doon, yung mga ang ginagawa nila merong parang birthday party. Opo, tama. Tama po yan. Birthday party at hindi lang yun, Brad Badong. Yung ginagawa nila na remittances sa airport, tinatago nila yung pera sa katawan nila. Illegal po yun. Illegal yun, money laundering. Tama po. Kaya, ayan. Kaya bahala na sila mag-isip kung opo, anong... Opo, Brad Monlaw. Iyan po, mga kapatid. Sa lahat po ng nakikinig ngayon na naninira po sa amin na pinapasama po ako, pinapasama kami, ayan po, narinig niyo po si Brad Monlaw. Isa po siya sa makakapagpatunay that there is really money laundering that is happening sa MCGI. Totoo po yan. Kasi ako mismo, nagdala ko ng pera sa Brazil Kaya alam ko Kaya hindi ko alam kung bakit dinala nila sa personal. Ang tanong ko lang naman tungkol sa faith. Diba? Wala naman akong against sa personal. Pero kung gusto nilang personal, pwede rin naman tayo lumaban dyan kung personal ang gusto nila. Kaya lang, napipilitan lang naman tayo. Kaya sa mga nagsasabi na marami po kasing nag-message sa akin na magsalita na daw ako para daw maliwanagan sila kung totoo ba yung ginawa sa akin na gano'n. Sabi pa nga ng kapatid ko, hindi ka magagawang yung palayasin sa trabaho kasi hindi naman daw gano'n sila. Kaya nyo lang naman ako hindi napalayas dito dahil tinakot ko rin kayo Di ba? Takutan na lang tayo. Tama. Kung yun po ang gusto nyo, takutan. Yung panakot ko, legal naman. Illegal yung panakot ko. Kung yung ginagawa nyo dito, illegal ako wala naman akong ginagawang illegal sa inyo. Ang ginawa ko lang naman, nagkomento ako na tungkol sa faith na binago nyo. Yan. Brad Monlaw, masabat kita. Yan, mga kapatid, sana sa lahat po ng nanonood ngayon sa Dubai, sa Qatar, sa Middle East, yan po ang ginagawa ngayon ng MCGI po dyan. Labag po yan sa Sharia law. Tama? Sa batas ng Islam na mag-practice po ng religious practices sa kanilang bansa. Mga kapatid, ang Brad Badong, teka lang, masabat po kita. May pinapayagan naman po dito, pero dapat naka-register ka doon sa, may lugar dito, may dedicated na lugar, doon lang kayo pwedeng mag-gather. Yung Catholic dito sa may part dito. Doon lang kayo, yun lang registered. Yung St. Joseph po ba yun? St. Joseph? St. Mary po ata yun, St. Mary. Yes, St. Mary. Yun po, doon lang po allowed ng pwede naman po, pero dapat naka-umbrella po kayo dun sa Catholic na yon kung gusto nyo mag-gathering. Doon po kayo. Yun po ang legal dito. Pero kung po kayo sa mga villa-villa, ang alam ko po,
illegal po yun. Yun po ang alam ko. Kaya nga nagtatago po kami noon eh. Dahil nakailang beses na ni-raid yan ng Baladiya eh. Baladiya. Opo. Kasi maraming tao, maraming kotse na nakaparada sa labas. Nakahalata na rin ang Baladiya eh. Ako naman po, wala akong personal sa unang sa inyo eh. Dahil alam ko may mga matitino pa rin mga kapatid po dyan sa MCGI, mga members. Kaya lang po, Brad Badong, naiipit lang po talaga sila. Opo, Brad Mon, maisingit ko lang po. Totoo po yan, marami pong mga mabubuting mga kapatid sa MCGI. Totoo po yan, wala po pagtatalo po dyan, wala pong argumento po dyan. Kagaya po nung kausap ko, na mga relevant na mga kapatid, mga relevant people sa MCGI. Relevant, when I say relevant, merong mga katungkulan at kilala sila sa buong iglesia. Mga kapatid, take note of that word. Take note of that term na ginamit ko, relevant people sa MCGI. Sabi po nila, same lang ng sinasabi. Palagay mo ba noong itinakwil ng Diyos ang bayang Israel, wala bang mabubuting mga Israelita? Sabi ko, meron. Meron, kaya lang, yung namumuno sa Israel, yun mismo ang tiwali. Hindi po pwede na yung mga miyembro ay tiwali, itatakwil ng Diyos ang buong Israel. No. Nasa namumuno kasi yon. Pagka corrupted yung namumuno, po pwede niyang maidamay most of the people. Kaya nga ganyan po yung ganyan po ang nangyayari ngayon, Brad Monlaw, sa administration ni Daniel Rason. Biro mo, sasabihan niya yung mga KNP. Yan yung utos niya eh. Pagka nagtanong, block nyo agad. Tama po. Di ba? Tama po. Yan nga po. Paano natin, mga kapatid, paano natin malalaman ang totoo? Kagaya nung side ni Brad Monlaw. Paano natin malalaman ang totoo? Magiging bulag na lang tayong tagasunod. Yan ang binaka ng ating pambansang bayani. Mga kababayan, mga kapatid, tandaan nyo po. Yan ang binaka niya. Sa kanyang mga lathalain na no limitangere, na el filibusterismo, yan ang binabaka niya.